Yeah, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin itong pagpasok po ng aircraft carrier ng China. No, ayon po dito sa balita ay namataan ito sa Batanes. Surveillance ship ng China na nasa Ilocos, no, Ilocos Norte. Ika-4 na araw na ng balikatan na exercises ng Pilipinas at Amerika. Habang nasa Mindanao ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan para riyan, may mga namataan namang barko ng China sa Batanes at Ilocos Norte. Alright, pag-usapan po natin yan dito, itong issue pa rin po ng WPS, West Philippine Sea. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, let's go! So yun nga mga tol, no? Pag-usapan natin itong issue po na ito kung saan ay may namataan na naman po tayo, no? Namataan ang ating bansa na umaalagid-aligid sa ating lugar. Parang kumbaga nasasanay na po ang pandinig ng marami. Pero alam po ninyo, hindi po biro ito at lalo po sabi nga po sa ibang balita ito'y tila lalong mas agresibo Mas palapit ng palapit yata, no? Pero anyway, tignan po ninyong maigi po itong balita na to, saka po tayo po'y magbigay po ng opinion, no? Panoorin muna natin ang buo itong balita na to. Ika-4 na araw na po ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Habang nasa Mindoro ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan para riyan, may mga namataan namang barko ng China sa Batanes at sa Ilocos Norte. Nakatutok si Chino Gaston. Dakong alas 9 ng umaga nang makita ng Philippine Navy ang pagdaan ng Chinese aircraft carrier na Shandong sa layong 2.23 nautical miles mula sa Babuyan Island sa Batanes. Pasado alas 11:30 naman ng umaga nang ma-detect ang isang Chinese electronic surveillance ship sa layong 38.9 nautical miles mula Pagudpud, Ilocos Norte. Patuloy na minomonitor ng Philippine Navy ang kilos ng mga barko gamit ang Maritime Domain Awareness Equipment habang sinusubukan naman namin kuhanan ng pahayagang Chinese Embassy. Ang pagdaan nila nangyari ngayong ika-4 na araw ng balikatan joint military exercises, kung kailan mula Subic ay naglayag papuntang Mindoro ang mga barko ng US Navy, Pilipinas, Japan Self-Defense Force at US Coast Guard. Kasama sa Multilateral Maritime Event o MME ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, BRP Ramon Alcaraz at Apollonario Mabini ng Philippine Navy. Kabilang sa pagsasanayan ng cross-deck operations o ang paglapag ng mga helicopter ng mga kaalyadong bansa sa landing deck ng mga barko ng Pilipinas, pagpunteriya sa isang floating target sa dagat, pag-refuel o pagkarga ng langis sa mga barko ng mga kaalyado habang naglalayag, at Singit lang natin ng mga tol, ito pong ginagawa na pagsasanay ng Amerika, Pilipinas at Japan, bahagi po to ng joint exercise kung saan hindi naman po ito opensiba, no? Marami din nakakaunawa ng pinagkaiba ng opensiba dun sa ikaw ay nagdedepensa ng iyong karapatan, ng iyong soberanya, no? Magkaiba po yun, hindi makuha po ng mga pro-China, no? So, ito po ay ginagawa hindi para mamurwisyo, magdomina, manakal, no, sa daanan ng may daanan. Ito po ay parang kumbaga sa mga magkakapitbahay ay right of way po 'yun, no? Tama. Lahat kayo may espasyo na nararapat lamang, enough for you na hindi makakagulo sa iba. But yung China is gumawa, nag-invento sa kanilang kaisipan ng 9 dash line, tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Yan po ang ginagawa po ng Amerika
Pilipinas at Japan. Pero ano po ang nangyari? May namataan naman, no? Panoorin po natin patuloy. Rescue scenario bilang paghahanda sa pagsagip ng mga crew ng mga lumubog na barko. Isa rin sa mga pakay ng Balikatan Joint Military Exercises ang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na idepensa ang sarili nitong teritoryo at ang mga US equipment na dumaraan o mananatili dito ay tanda na hindi lamang hanggang salita ang suportang ibibigay ng mga kaalyadong bansa sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Alright mga tol, so yan po yan, no? Ito po pinag-uusapan natin palagi po nating gustong tignan. Sa lahat po ng topic, lahat po ng diskusyon ay kung ano yung mas matimbang na tama, yun po suportahan natin. Kung titimbangin po natin na maigi, ano bang mas maigi? No? Magkaroon ng joint exercises na magdedepensa ng ating bansa o pabayaan na lang sakupin tayo ng China. No? Sino ba yung nagsabi na wala daw pong WPS? Yan po yung isang nakakalungkot. Wala daw WPS. Si Marculeta po yun. Hindi lang po siya, marami pong mga kababayan natin na ayun yung iba. Marami sila pero hindi sila magiging bilang o baga nasa kalangkingan ng majority ng mga Pilipino na susuporta sa China, yung mga tao na nagsasabi na walang WPS, no? Napakaliit na bahagi nila pero marami pa rin kung titignan mo kasi 'di ba? Pag-usapan na lang po natin kapag DDS ka, Duterte supporter ka, tahimik ka pag usaping China. Yan po ang hindi natin nagugustuhan po roon. No? Bukod pa sa mga EJK na problema. But other than that, 'di ba? Wala naman tayong magiging problema siguro, no? Sa ating dating pangulo na si Duterte. Pero since na ito po yung lumalabas sa kanyang kalagayan bilang dating pangulo na walang standing na matibay. 'Di ba? Kayo ba, gusto ba ninyo sakupin na lang tayo, pamunuan na lang tayo ng komunistang bansa? Kaisipang ano po yan, mentalidad po yan na mga nadoktrinahan ng communism. Nagugustuhan po nila yun. Nagsusulong sila ng one world government o isang puwersa na wala ka ng freedom, wala kang kalayaan. Submit yourself to government na as if you are a dog. Ganun po ang estilo ng komunistang bansa at ayaw po natin mangyari yan. Yan po itututulan natin at yan po yung nakikita nating estilo na ginagawa ng China at against po tayo dapat yan. At dapat nauunawaan natin yan. Dapat nagkakaisa po tayo doon, no? Anyway, marami po tayong pwedeng pag-usapan pero ito pong pag-advance po nitong China na siyang namamataan sa mga lugar po ng ating bansa ay hindi po biro yan. Ibig sabihin, nagsusubok talaga sila, talagang kumukuha silang impormasyon. Diba, remember may nakuha na mga spy dito sa bansa po natin na gumagamit ng hindi basta-bastang mga kagamitan, mga high-tech na po. At may mga nagtatrader din po talaga sa bansa natin. So, yung parang sasakyan na may aparatos na pwedeng makita yung lugar ng, especially dun sa mga point na napakakahalaga dito sa ating bansa. Baka na ipoproduce na yon 3D and visually makikita talaga nila kung paano, kung ano man gusto nilang gawin. Diba? Yan po ay nababanggit ko lamang dahil sa ika-4 na araw po ng balikatan exercise na ito ng Amerika-Pilipinas, yan nga po yung hindi nakatutuong bagay. Habang nasa Mindoro yung mga barko ng Pilipinas, Amerika at ng Japan para dun sa exercise na kanilang ginagawa, may namataan namang barko. No? Laging nakikisaw-saw, parang minomonitor na sila. No? Parang kailangan mo na dumaan sa China ngayon
No? Anong ginagawa ninyo dyan? Ha? Ano yan? No? Parang ganon. Pero itong mga iba na hindi nag-iisip ng matino, mga pro-China, mga nagsasabing walang WPS, okay lang sa kanila yon. So, tayo, tutol po tayo dyan. Kung meron kang gustong sabihin, ano man, no, reaction mo sa pinag-usapan po dito sa video nito, comment down below. Tuloy po natin pag-usapan yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.